Hello guys, this is the second part for our discussion na forces and components. Sir, hindi pa pala tapos yung topic na yun? Yes, hindi pa tapos. Meron kasi mga instances na yung mga forces natin ay nasa inclined plane. For example, yung force natin ay naka-perpendicular dun sa plane na yun. If we say perpendicular, ibig sabihin naka 90 degrees siya. So ano yung 90 degrees? Ganito. Ayan. So ito yung force natin, naka 90 degrees sa ating inclined plane. Ngayon, kailangan nating i-resolve yung ating force into vertical and horizontal component. So let's say this is our Fx and this is our Fy. Anong gagawin natin? Kasi yung mga forces na nire-resolve natin sa ating last discussion, yung theta natin ay nandito. 'Di ba? Nakadikit sa ating force or kaya yung ating slope ay nakadikit sa kanya. So this is A, B, and C. So paano kapag ganito yung case ng ating force? So simple lang. By the concept of geometry, anong angle to? Okay? So ang tawag rito is opposite angle. If this is theta, therefore this is also equivalent to theta. So ang tanong, bakit to naging theta? So kung maglalagay tayo rito ng y-axis, may kita natin na ito ay 90 degrees din, di ba? So ngayon, let's say this is angle alpha. So paano natin makukuha ang ating angle alpha? Ang ating angle alpha is equivalent to 90 degrees minus theta. Ngayon, paano naman natin makukuha ang angle theta? That is equivalent to 90 degrees minus alpha. Yung relationship ng ating fx dun sa ating y-axis, that is equivalent to 90 degrees or naka-perpendicular, hindi ba? So since naka-perpendicular to, anong angle to? O, itong angle na to. Okay? So this angle is equivalent to what? 90 degrees minus alpha. At ang 90 degrees minus alpha is equivalent to what? Theta. So doon nagmula kung bakit siya ay equivalent to theta. Pero simplihan na lang natin, opposite angle. Tapos, di ba sabi nga natin ang ating F is naka 90 degrees dun sa ating inclined plane. Kung naka 90 degrees siya, anong angle to? Ang angle na to is equivalent to what? 90 degrees minus theta. At ang 90 degrees minus theta is what? Alpha. Ngayon, kung alpha to, yung ating Fy saka Fx is what? Naka 90 degrees. So kung 90 degrees yan, anong angle ngayon to? 90 degrees minus alpha, which is equivalent to what? Theta. So mas palinawin natin. This is our force F. Ito yung ating Fy. Tapos yung Fx, ilipat natin sa taas. Ito ngayon yung ating Fx. Tapos, yung angle sa pagitan ng F and Fy is angle theta. Ngayon, anong relationship na Fy kay theta? That is adjacent. Ano ngayon ang relationship ni theta dun kay Fx? That is opposite. Therefore, ang ating Fx is equivalent to force F multiplied by what? Opposite. Ano yun? Yun yung sin theta. Tapos naman yung ating Fy is adjacent. Therefore, this is F multiplied by cosine of theta. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, paano kung slope? Let's say, ito yung ating slope. A, B, and hypotenuse C. Siyempre, this is angle theta, di ba? Ayan. So, ang ating sin theta is equivalent to what? Opposite A over hypotenuse C. And yung ating cosine theta is equivalent to adjacent B over hypotenuse C. So, therefore, yung ating Fx is equivalent to what? Fx is equivalent to F multiplied by sin theta na equivalent sa A over C. Tapos ito, F multiplied by cosine theta which is equivalent to B over C. So this is by angle
and this is by slope. Ngayon, merong shortcut dyan guys. So di ba ang force natin is perpendicular dun sa ating inclined plane. Ngayon, kapag kukunin natin yung components niya, dapat yung mga partner rin nila is perpendicular din sa kanila. Paano yun? Let's say this is A, this is B, tapos yung hypotenuse natin is C. Ito yung ating vertical component, Fy. Kapag in-extend natin ang line of action ng Fy, makikita natin na yung Fy is perpendicular to B. So therefore, ang partner na Fy is yung B. Kaya, yung ating Fy is equivalent to force F multiplied by yung partner na Fy na B over hypotenuse. Ngayon, si Fx. Kapag in-extend natin yung kanyang line of action, may kita natin na perpendicular siya sa side A. Kaya, ang partner ni Fx is equivalent to what? A over hypotenuse C. Nakita nyo guys? Fy is equivalent to F multiplied by B over C. Tapos, yung atin namang Fx is equivalent to F multiplied by A over C. Ito yung shortcut. Kaya kahit huwag nyo na itong aralin, okay lang din naman. Gamitin nyo na lang yung shortcut. Balikan natin yung pag-resolve sa last topic natin. Di ba ganito yung force natin? Force F. Tapos, ito yung ating slope. A, B, hypotenuse, C. Ngayon, ito yung ating Fx. Ito yung ating Fy. Kung dito, inalam natin yung relationship ni F kay inclined plane, ganun din dito. Anong relationship ng F kay C? That is what? Parallel. So therefore, ang partner ng Fy and Fx ay dapat parallel din sa kanila. Ang Fy natin is what? Force F multiplied by, ang parallel sa kanya is yung side A. Then over C. Then, Fx is equivalent to force F multiplied by, ang parallel kay Fx is yung B. Then over C. Kaya kung babalikan ninyo, yung last video natin, dito tayo nag-come up sa equation na to. Yun yung shortcut.